Ininspeksyon ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at mga kinatawan ng ilang lokal na pamahalaan ng Marcos Highway kaninang umaga. Ito'y para matiyak na ipinatutupad na ang mga solusyon para maiwasan ang bigat na traffic doon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Carlo? Plano ng MMDA na bakbakin ang isang bahagi ng Center Island sa Marcos Highway malapit sa Town and Country Subdivision upang bigyan daan ang adjustment ng mga U-turn slot. Sa isang ocular inspection ng MMDA kasamang ilang kinatawan ng LGU ng Antipolo City, Cainta Rizal at Marikina City, napansin ng magkakalapit na U-turn slot sa Marcos Highway. Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, kinakailangang madaliin ang gagawing mga adjustment sa U-turn slot upang maiwasan na masundan ang bigat na daloy ng trapiko noong araw ng Sabado na naging dahilan ng pagkaka-stranded din ng maraming motorista. Pinilitan na rin ang mga dating concrete barrier na plastic traffic delineator sa Center Island sa pagitan ng Fernando Avenue sa Marikina City at Felix Avenue sa Cainta upang madaling buksan ang kalye sakaling maulit ang sobrang paglobo ng bilang ng mga motorista. Sinusuguro din ng MMDA ang mga motorista ng sapat na bilang ng mga MMDA traffic enforcers na i-deploy sa lugar. Kasama si Silgoang Inspection, si Attorney Vic Nunez, ang MMDA Traffic Discipline Head, at si MMDA Stag Head, Retired Colonel Pong Lebria. Para sa Balitang Hali, Carlo Mateo ng GMA, Super Radio DZBB. Carlo, yun lang ba yung nakikita nilang dahilan kung bakit naging mabigat yung daloy ng trapiko noong Sabado? Dahil alam natin na parang may mga U-turn slot talaga na nagkakasali-saliwa, hindi ba? Yung mga sasakyan dyan kapag galing sa ibang kalye papasok dyan sa Marcos Highway. Tama yung binanggit mo, yung mga magkakalapit na U-turn slot, yung disiplina ng mga motorista, at yung talaga namang kakaibang pagdami ng mga sakyan na bumiyahe at bumagtas dyan sa lugar na yan. Lalo na yung mga malapit sa mall, sa kabaan nitong Marcos Highway, ang naging dahilan. Kaya't sabihin na natin ay nagkakindang ang dami ng trapiko. Yung volume ng mga sasakyan na Carlo, yun talaga ang naging dahilan? Dumami ba? At ano yung magiging solusyon kapag kalalo pang dumami dahil magpapasko pa, Carlo? Oo. Ang isa sa mga nakikita nilang solusyon dito ay pwedeng buksan yung pinakapagitan. Itong Marcos Highway, yung pagitan ng Felix Avenue at itong bahagi ng Fernando Avenue. Bubuksan ito kaya yung concrete barrier ay pinalitan ng plastic delineator para doon na kumbaga magiging imamanduhan na ng mga traffic enforcer yung pagbabatak ng mga motorista para maibsan yung pagbagal ng traffic. Isa pa dyan, ay kinakailangan talaga na madisiplina yung pagsakay din at pagbaba ng mga pasahero para hindi nagsisisikip at dumidikit yung mga sabihan ng sakayan doon sa mga U-turn slot at doon din naman sa mga sasakyan na sinasabi na kapag nag-swerving ay mula sa tulong kanan papunta ng tulong kaliwa o mula tulong kaliwa papunta ng tulong kanan. Ito yung mga nakikitang ilan sa mga dahilan kaya't nagsikip ang dami ng trapiko noong araw ng Sabado. Panghuli na lamang, Carlo, may nasasabi na ba silang long-term solution dito? Kasi sa ating pagkakalam, ganito rin yung sitwasyon noon sa may Quezon Avenue at ang solusyon talaga doon ay lagyan ng tunnel dahil talagang yung volume ng sasakyan ay hindi na kukonti yan. Talagang lalo pang dadami, Carlo. And wala pa silang nabanggit pang matagalang solusyon dahil sa ngayon, ang nakita pa lang at kumagay nasa isang pangalawang lakad pa lamang kahapon ng pulong, ngayon naman ay ocular inspection at ito'y magpapatuloy upang makapagbuo pa ng pangmatagalang plano para maibsan yung ganitong sitwasyon ng pagpapagal ng daloy ng trapiko. Maraming salamat sa iyo, Carlo Mateo ng Super Radio DZBB.